Magandang gabi mga kapatid. Ang ating pagbulay-bulay ngayon ay tungkol sa pag-asa. Nawawalan na ba kayo ng pag-asa mga kapatid? Lalong-lalo na yung mga may problema. Kung minsan, matindi ang problema, nawawalan na ng pag-asa. Yung iba nagpapakamatay. Totoo lang mga kapatid. Yung iba nagpapakamatay dahil sa problema. Either sa pamilya, sa trabaho, o kaya sa sarili. Tandaan natin mga kapatid na sabi sa John 3:16, Juan 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Tandaan natin, maniwala ka sa Panginoong Diyos at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero, paano ka maniwala? Hindi ka man lang nakarinig ng Word of God, Word of Wisdom, Word for the Day. Kaya yan nga ang pakay ko. Kaya narito ako ngayon sa platform ng Facebook mga kapatid. To give strength, palakasin ang tao sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang buhay, sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kaya maraming talata upang tayo ay magkaroon ng pag-asa. Ano sabi sa Filipos, Kapitulo 4:13. Anong sabi doon? Aking nagagawa ang lahat ng bagay doon sa nagpapalakas sa akin na si Jesucristo. Magagawa mo lahat basta't nasa Diyos ka mga kapatid. Sabi din ni Josue, basahin ko mga kapatid. Sabi kay Josue, hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manglupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaroon. Tignan niyo mga kapatid. Ang talatang ito, kompleto eh. Huwag kang manghina, huwag kang manglupaypay sapagkat ang Panginoong mong Diyos ay sumasayo. Maniwala ka sa Diyos. Magtiwala ka ng buong puso mo, buong isip mo, at buong kaluluwa mo. Huwag kang manghina kapag ka naniniwala ka sa Diyos. Huwag kang magtiwala sa tao, magtiwala ka sa Diyos. Yung isang talata dito mga kapatid kay Josue 1:9, na kahit saan ka man pumaroon, huwag kang matakot, huwag kang manghina, huwag kang manlupaypay, sapagkat ang Panginoong mong Diyos ay sumasayo. May tatlong sinabi pa sa banal na kasulatan. Hope, faith, and love. Alin ang pinakamataas yan? Yung love. Dapat isipin natin ang mga talatang ito mga kapatid, hindi isusulat ito kung walang magagawa sa buhay natin. Ang mga talatang ito, hindi mo kailangan isaulo ang banal na kasulatan. If you have faith and love, love is the highest among these three. Hope, faith, and love. Bakit kung may love ka, naiintindihan mo ang isang bagay? Kung may love ka, hindi ka gagawa ng isang bagay. You can understand everything if you have faith and love and hope. Kaso ang tao mga kapatid nabasa na lahat
napanood na lahat, pero hindi pa rin alam kung saan siya patungo. Hindi niya alam ang direksyon ng buhay. Gusto niyang yumaman para sumikat siya. Gusto niyang magpakilala kahit sa masamang paraan para makilala siya. Tandaan natin mga kapatid, ang mga bagay na ito ay para sa sanlibutan lang. Sa mundo lang yan. Gusto mong palakpakan para lang sabing sikat ka. Kaya nga walang direksyon ng buhay mga kapatid eh. Without seeking first the kingdom of God, walang papuntahan, walang ibig sabihin ng buhay mo. Kaya mahalaga na mayroon kang alam sa salita ng Diyos. Pag yung nawawalan ng pag-asa, sinabi, maniwala ka lang sa lahat ng sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi mo naman kailangan i-memorize ang buong banal na kasulatan. Yung iba nga mine-memorize talaga para makapagyabang lang. Alam ng Diyos kung anong laman ng puso natin. Alam niya kung nagyayabang tayo. Alam niya rin kung ano ang plano natin. Alam niya. Kaya nga sabi, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Hindi mo talaga makita ang Diyos kasi meron kang ibang hangarin. Gusto mong sumikat, gusto mong purihin ka, ay mayaman yan, ay magaling yan. Tandaan natin mga kapatid, alam ng Diyos kung anong nasa isip, nasa puso natin. Hindi tayo pwedeng magyabang sa Panginoong Diyos, tandaan natin. May kalalagyan talaga tayo. Kaya yung mga nawawalan ng pag-asa mga kapatid, isipin mo lang, pagharian ka ng Diyos. Walk by faith, not by sight. Lumakad sa pananampalataya. Nandun ang Diyos. Kaso, nawawala tayo sa landas mga kapatid. Kahit sa isip. Zero. Babagyuhin ka, tutumbahin ka na lang eh. Hindi ka maliligtas sa ginagawa mo eh. Sa kayabangan mo, hindi ka maliligtas yan. Nakaabang sa iyo ang kamatayan. Nakaabang sa iyo ang disgrasya. Sa isang taong mayabang, ay wala. Sasabihin ko na, alam ko saan patungo niya. Pag mayabang ka lang, si Haring Solomon nga, hindi ko masabing nagyabang si Haring Solomon. Pero lahat ginawa niya. Lahat ng kasamaan sa mundo ginawa niya. 1,000 asawa niya. 300 pa yung hindi niya asawa. Mapera siya. Meron ba sa panahon ito ang nakagawa sa ginawa ni Haring Solomon? Wala na. Wala na mga kapatid. Yun yung pinakamasamang ginawa na ng tao. Ginawa na ni Haring Solomon. Tandaan natin mga kapatid, hari siya. Meron siyang lahat ng pinanggagalingan ng pera. Mapera siya, matalino siya. Kasi ang hiniling niya katalinuhan. So tandaan natin mga kapatid, wala na tayong ipagyayabang sa Panginoong Diyos, kundi sumunod. Have faith in God. Maniwala tayo sa Panginoong Diyos. Tandaan natin, kung nawawalan ka na ng pag-asa, lumapit ka. Ano sabi sa Matthew chapter 11 verse 28? Kayong lahat ng nawawalan na ng pag-asa, lumapit kayo sa akin. Ay, hindi ganun ang pagkasabi mga kapatid. Pero ang sinabi, kayong lahat na nabibigatan lumapit kayo sa akin. Ako'y
mapagpakumbabang loob. Tandaan natin mga kapatid, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kapahingahan, wala tayong hahanapin sa Panginoong Diyos. Ano sinabi niya? Sa 25 ng Matthew 6:25. Bakit mo alalahanin ang bukas? Hayaan mo ang bukas mag-alala sa kanyang sarili. Nasa akin kay. Kumbaga ang tatay kasama niya yung anak niya pumunta sa isang mall. Yung tatay alam niya, hindi niya naman yayayain na walang pera yung tatay. Kaya pag ako nagyaya, siguraduhin mong may pera ka. Dahil ibibigay mo lahat yung kaya ng pera mo. Tandaan natin, yung masama nga pag hiningi niya ay mabuting bagay, binibigyan niya ng mabuting bagay. Wala nga naman hihingi ng pagkain, bibigyan mo ng ahas. Ganon din ang Panginoong Diyos mga kapatid. Kapag lumapit tayo sa Kanya at nagpakumbaba tayo, lahat ng mabubuting bagay mapapasa atin. Sabi niya nga huwag kayong gaganti, ako gaganti. Pag matuwid ka at inalipusta ka, hindi masama ang Panginoong Diyos. Pero yung gagantihan niya, hindi naman kung gaano kasama lang yung ganti niya, hindi niya naman papatayin mga kapatid. Pero bibigyan niya ng leksyon. Tandaan natin mga kapatid, yung mga nawawalan na ng pag-asa, sabi sa maraming talata na ating mabasa sa banal na kasulatan, sa Matthew 11:28, maliwanag po yun na talata. Yung mga nawawalan ng pag-asa. Sabi din kay Josue 1:9, saan ka man pumaroon, saan ka man magpunta, nandun ako, sabi ng Panginoon. Saan ka pa? Huwag kang mawalan ng pag-asa kung nasa Diyos ka. Lahat ipagkakalob sa iyo. Meron ka lang malinis na puso. Kaya malinis na puso lang. Kaya sabi, mapapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Biro mo, makikita mo yung gawa ng Diyos. Spiritually speaking, yung mga paalala ng Diyos, mararamdaman mo talaga. Ang tao kasi gusto makita ang Diyos Wala pang nakakita sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid, kahit si Moses hindi niya nakita ang Diyos. Nagsasalita ang Panginoong Diyos sa kanya pero sa liwanag lang. Nagliliwanag lang yung kapaligiran niya. Pero physically, hindi niya nakita ang Panginoong Diyos. Yung mga sinaunang mga magulang natin, yung tatlong dispensation kasi ang banal na kasulatan Patriarchal, Mosaical, and Christian dispensation. Yung dalawang dispensation na yun mga kapatid, hindi na umiiral. Yung panibagong dispensation, yung Christian dispensation, yun ang ginagamit natin. Christian dispensation. That is the Word of God. So tandaan natin mga kapatid, wag na tayong magmalaki pa dahil may pera ka, dahil malakas ka, dahil may koneksyon ka. Ang koneksyonin mo ang Panginoong Diyos. Lalakas ka talaga. Hahaba pa buhay mo. So tandaan natin mga kapatid, hindi nagbibiro ang Diyos, hindi rin nagpapabiro. Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Tayo'y manalangin. Amang banal, Panginoon naming Diyos, salamat po sa mga sandaling ito, sa mga talatang aming pinagbulay-bulayan. Sana tumimo sa bawat puso ng mga nakarinig ng iyong banal na salita.
Ang lahat ng bagay na ito, Panginoon, dinadala ang salamatan. Ang imbugto mo, anak na si Kristo Jesus. Amen.